Nagbigay ang Europa ng matinding dagok kay Vladimir Putin. Sa Budapest, natalo si Viktor Orban kaya nagkaroon ng pagbabago na nakaapekto sa digmaan sa Ukraine. Nagpapalaya ng bilyong pondo, nagpapabilis ng parusa sa Moscow at nagpapahina sa isa sa pinakakapakipakinabang na tulay pampulitika ng Kremlin sa EU. Ngayong Sabado, ika-25 ng Abril, 2026 ang Hungary ay hindi na ang malaking hadlang ng Europa laban sa Kiev at naging lugar kung saan nagkaroon ng malaking pagkabigo ang estratehiya ng Russia. Inaprubahan ng European Union ang 70 bilyong euro na pautang sa Ukraine at ang ika-20 pakete ng parusa laban sa Russia. Naaprubahan ng kasunduan matapos bawiin ng bagong pamunuan ng Hungary ang veto na humahadlang dito. Ikuwento ko lahat yan pero siguro dong gusto mo mag-subscribe para lading updated, real-time at mataas ang kalidad ng impormasyon, pinakamadandang pamamahayag na nakita mo. Pagdating sa kredibilidad, Milson Alves News, nagsimula ang pagbabago sa halalan. Si Peter Madja, leader ng partidong TISA, ay tinalo si Viktor Orban sa halalang parlamentaryo noong ika-12 ng Abril 2026. Bumagsak si Orban na namuno ng 16 na taon matapos ang botohan na may mataas na partisipasyon at lumalaking pagtutol sa kanyang estilo ng pamumuno. Iniulat na Reuters na nanalo ang TISA bilang puwersang pabor sa EU habang umalis si Orban sa pamahalaan matapos taon ng sigalot sa Brussels, paratang ng papapahina ng demokrasya at pagiging malapit sa Russia at China. Hindi lang sa loob ng mga hangganan ng Hungary naramdaman ang epekto. Ang pagkatalo ni Orban ay direktang nakaapekto kay Putin dahil ang punong ministro ng Hungary ay itinuturing na pangunahing hadlang sa loob laban sa mga desisyong pabor sa Ukraine. Matagal nang hinaran ng Budapest ang tulong, pinatagal ang parusa at ginamit ang veto para pilitin ang konsesyon. Ngayon, sa pamumuno ni Magyar sa politika, humihina ang lakas na makinang ito at kapag humina ang hadlang ng Hungary, bumibilis ang pagkilos ng European Union. Ang unang senyales ay dumating agad. Noong ika-23 ng Abril, 2026 formal na inaprubahan ng European Union ang isang pautang na 70 bilyong euro para sa Ukraine at pati na rin ang ika-20 pakete ng mga parusa laban sa Russia. Iniulat ng Reuters na ang pera ay sasaklaw sa halos 2 katlo, kaya kailangang harapin ng European Union ang Russia. Ang pakete ng mga parusa ng Europa ay may bahagi na nakatuon sa larangang militar at bahagi naman ay nakalaan para sa mahahalagang serbisyo. Naging posible ang kasunduan matapos bawiin ng Hungary ang kanilang veto. Ang Budapest sa European Union ay nagbayad ng mga parusa laban sa Russia. Pigilan ito, mahalaga ito. Hindi matatapos agad ang digmaan ni Putin. Ang estruktura na nagpapanatili sa Moscow sa politika ng Europa ay nagdulot ng pagkabigla. Kung wala si Orban, mas madaling magpalabas ng pondo, mag-apruba ng parusa at talakayin ng European Union ang integrasyon ng Ukraine nang walang gaanong sabotahe. Ipinahayag ng Konseho ng European Union na ang pautang na 70 bilyong euro ay maaring simulang ipamahagi sa ikalawang quarter ng 2026. Para sa Kiev, dumarating ang perang ito sa kritikal na sandali. Kailangan ng Ukraine panatilihing gumaganang estado, bayaran ng mga pangunahing serbisyo, suportahan ang depensa at palawakin ang produksyong militar. Ang pakete mula sa Europa ay hindi basta-basta karaniwang tulong pinansyal. Ipinapakita nito na mas inaako na ng Brussels ang responsibilidad sa digmaan. Eksakto, nung sinusubukan ng Moscow na tumaya sa pagkapagod ng kanluran, simple lang ang kalkulasyon ni Putin. Hintayin na magkahati, mapagod at umatras ang Europa. Ipinakita ng pagbagsak ni Orban ang kabaligtaran. Maliit ang Hungary pagdating sa lakas militar, pero napakalaki ng halaga nito sa politika para sa Moscow. Hindi naman banta si Orban. Nasa ibang lugar ang bigat niya, sa mga mesa ng negosasyon ng European Union. Pwede niyang pigilan ang mga desisyon, humingi ng pagbabago, magbanta ng veto at gawing mabagal na pagtatalo ang bawat pakete ng suporta para sa Ukraine. Para kay Putin, ginto ito. Bawat pagkaantala ay katumbas ng oras, bawat veto ay dagdag na pagkasira at bawat alitan sa Brussels ay propaganda ng Russia. Ngayon, nayugyug ang instrumentong ito. Hindi lumalabas si Magyar bilang leader na gustong gawing base militar ng Hungary para suportahan ng Ukraine, pero may kinakatawan siyang pagbabagong nagpapaiba na sa takbo ng laro. Hungary na hindi nasunod-sunuran sa Kremlin at nais muling ayusin ang ugnayan sa European Union. Iniulat ng Associated Press na nangako si Magyar na ibabalik ang mga demokratikong institusyon, lalabanan ng korupsyon at babalik na rin ang mga pulisiya ni Orban matapos makuha ang malawak na mayorya sa parlamento.
at dito mas lalong bumibigat ang dago. Ginamit ni Orban ang takot, kontrol sa politika at pagkontra sa Brussels para palakasin ang kapangyarihan niya. Nagustuhan ito ng Kremlin dahil humina ang pagkakaisa ng Europa. Kapag inuulit ng gobyerno sa blok ang mga argumentong pabor sa interes ng Russia, nagkakaroon ng plataporma ang Moscow. Maaring sabihin nilang hati ang Europa, hiwalay ang Ukraine at hindi magtatagal ang mga parusa. Pero nang matalo ang Hungary, bumagsak ang platapormang iyon. Sinubukan ng Kremlin na paliitin ang pagkatalo, ngunit sinabi ni Dmitry Peskov na hindi magpapadala ng pagbati ang Moscow kay Magyar dahil itinuturing na isang bansang kaaway ang Hungary dahil sa pagsuporta nito sa mga parusa laban sa Russia. Ang pahayag ay iniulat ng mga media tulad ng Anadolu at Medusa at ipinakita ang biglaang pagbabago ng tono kaugnay ng dating relasyon kay Orban. May simbolikong bigat ang pahayag nito ni Peskov. Habang nasa kapangyarihan si Orban, may maaasahang ugnayang pampolitika ang Moscow sa loob ng European Union. Matapos ang eleksyon, napabilang na rin ang Hungary sa mga bansang naglalagay ng presyon sa Russia. Maaring subukan ng Kremlin na panatilihin ang dialogo kay Magyar pero hindi na nila kontrolado ang takbo ng mga pangyayari. Wala na ang piyesang pumipigil sa Europa. Apektado rin ito ang usapin ng enerhiya. Matagal nang ginagamit ni Orban ang pagdepende ng Hungary sa langis at gas mula Russia bilang dahilan sa pagtutol niya sa Brussels. Ginamit ang pagtatalo sa Druzhba pipeline bilang dahilan para harangin ang pautang sa Ukraine. Nang muling bumalik ang daloy ng langis at inalis ng Budapest ang pagtutol, umusad na ang paketeng Europeo. Binigyan din ng Associated Press na ang muling pagbabalik ng mga padala para sa Hungary at Slovakia ay tumulong upang maresolba ang deadlock. Ngunit higit pa sa oil pipeline ng issue, matagal nang ginagamit ni Putin ang enerhiya bilang panggigipit sa politika. Kapag umaasa ang bansang Europeo sa gas o langis ng Russia, nagkakaroon ng kapangyarihan ng Moscow na mag-pressure. Tinatanggap ni Orban ang laro at ginagawang retorika laban sa Brussels. Kay Maguire, hindi man agad mawala ang pagdepende pero nag-iiba ang kagustuhang pampolitika. Malamang makipagnegosasyon ang Hungary sa Russia nang hindi nagiging panangga ni Putin sa EU. Ang pagkatalo ni Orban ay tumatama rin sa naratibo ng Russia. Sinubukan ni Putin na ipalaganap ang ideya na ang kanluran ay nahahati, pagod ang Europa at lalakas ang mga lider na malapit sa Moscow sa bloc. Malakas ang naging tugon sa eleksyon sa Hungary. Sa kabila ng matagal na kontrol sa politika, presyon sa media at pananakot, pinatalsik ng mga botante ang gobyernong malapit sa Kremlin. May psikolohikal itong epekto sa iba pang bansang pinepressure ng mga kampanya ng impluensya ng Russia. Natalo si Putin sa 3 antas. Nawalan siya ng isang kaalyadong pampolitika sa loob ng European Union, nawalan ng hadlang laban sa pera at mga parusa, at nawalan ng bahagi ng naratibo na ang Europa ay tiyak na mahahati. Para sa Kremlin na umasa sa oras, takot at pagkapagod, ito ay isang tunay na dagok. Mayroon pa ring armas, sundalo, langis, propaganda at mga kaalyado ang Rusya pero nawalan sila ng isang piyesa na gumagana mula sa loob ng sistemang Europeo. Samantala, ginagawang konkretong aksyon ng European Union ang pagbagsak ni Orban. Inaprubahan na ang pautang na 90 bilyong euro. Umusad na ang ika-20 pakete ng mga parusa. Sasaklawin ng mga hakbang ang sektor ng pananalapi, enerhiya, mga barkong sangkot sa ilegal na transportasyon ng langis at mga network na ginagamit para umiwas sa restriksyon. Ayon sa Konseho ng European Union, layunin nitong presyurin ang ekonomiya ng digmaan ng Russia at bigyan ng mas mabuting kalagayan ang Ukraine. Ang pangunahing katotohanan ay pumasok na ang digmaan ni Putin sa mas mahirap na yugto sa larangan ng politika sa Europa. Dahil nawala sa kanya ang isa sa pinakamahalagang shortcut niya sa loob ng European Union. Ang pagbagsak ni Orban ay nagbukas ng pondo, nagbigay daan sa mga parusa at ipinakita na maaring matalo ang impluensya ng Russia sa halalan. Matinding pagguho ang nangyari sa harangan na poprotekta sa Moscow sa Europa. Para sa Kiev, ginhawa ito. Para sa Brussels, pagsulong. Para sa Kremlin, madilim na babala. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tignan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ng Milsan Alves News.